So again, I just want to put you in this message, inaalala lahat ng mabubuting gawa. Because Mordecai did good things, he was remembered. Tuloy po natin. At ang sabi ng hari, sa verse 3, and the king said, what honor or distinction has been bestowed on Mordecai for this? The king's young men who attended to him said, nothing has been done for him. So wala pa palang gantimpalang natatanggap si Mordecai. And the king said, who is in the court? At nandoon po ang magaling na si Haman. Dapat to ginawa na lang, hamon para masarap kainin. Po? Hindi Haman. Ang maganda sana hamon para palaman na lang sa tinapay. So narito po si Haman nandoon sa lugar ng haring King Ahasuerus. At ito naman si Haman, feeling niya na siya'y magaling, feeling niya na siya'y paborito, feeling niya siya'y mahusay, feeling niya na ang hari bilib na bilib sa kanya. At ang sabi ng hari, Haman, ano ang nais mong gantimpalang ibigay sa isang taong naglingkod sa iyo ng tapat? At si Haman ay umikot ang ulo, at ako ata ang pararangalan ni King Ahasuerus. At ang sabi niya ganoon, Panginoon, aking hari, ganito po ang iyong dapat gawin. Lagyan mo siya ng korona, lagyan mo siya ng putong sa kanyang ulunan. Isuot mo ang mga mamahaling baro, isuot mo ang sinusuot ng hari, at ibigay ang isang pinakamamahal na kabayo. Sa verse 8, ito po ang sinabi ni Haman, let royal robes be bought, which the king has worn, and the horse that the king has ridden, and the one whose head a royal crown is set. And let the robes and the horse be handed, sa verse 9, over one of the king's most noble officials. So ang magdadamit pa doon sa susuotan ng damit ay isang natatanging lalaki, a noble official. So ibig sabihin, general marahil ang magsusuot ng damit kay Mordecai. Pero Haman did know better. Akala niya siya yung paparangalan ng hari. Ano pong sabi sa verse 10? And the king said to Haman, hurry, take the robes and the horses as you have said, and do so to Mordecai, the Jew who sits at the king's gate. Leave out nothing that you have mentioned. Huwag mong kakalimutan lahat ng iyong sinabi. Si Mordecai nandoon sa pintuan ng kaharian, kumakain ng mani, kumakain ng cornic, at nag-iintay lamang ng atensyon ng hari. Remember this, mga kapatid, walang nalulugi sa naghihintay. Patuloy ka lamang maging maalab sa Panginoon, at pagpapalain ka niya ng higit sa iyong kayang isipin at kayang sukatin. Kahit na wala na ang lahat ng iyong maasahan, pag ikaw ay nagtiwala, inaalala ng Diyos lahat ng iyong ginagawa. At huwag mo rin kakalimutan na sa araw-araw at oras-oras na nagtatapat sa iyo ang Diyos, ito'y magimong kalakasan na gagawin ulit ng Diyos ang ginawa niya sa iyo nung nakaraan. If God can do it to Mordecai, He can do it to Brother Jerick. If God can do it to Mordecai, He can do it to Brother Paul. If God can do it to Mordecai, He can do it to all of us. The things that we need is, do not forget that God is a faithful God. Number 6, develop a habit on looking back how God blessed you. Ano po ba yung ibig sabihin ng habit? Gawi. Paulit-ulit mo nang ginagawa. So ibig sabihin, ito na ay iyong isipan. Wala kaming pansaing. I remember nung one time, tumawag yung ninang ko, binigyan ako ng pansaing. At maaaring hindi man laging ganoon, baka yung ninong mo naman ang magbigay sa iyo ng bigas. Di mo ba? It goes the other way. It might be the same way, but it can go the other way. Baka yung kapatid mo naman ang gamitin ng ating Panginoon. Hindi man palagi yung iyong mahal sa buhay, o baka naman yung iyong boss sa iyong kumpanya ang magbigay dun sa iyong kahilingan na hinihingi sa ating Panginoon. Develop a habit. So what is a habit? You continuously and repeatedly act on what you believe what is right. A habit. Repeatedly, continuously, palagi mong ginagawa. At pag ito ay naligtas sa iyong buhay, kahit gulay ang iyong ulam, alam mo naman ang gulay ay pampahaba ng buhay. Ang buhay ay makulay. So develop a habit on looking
how God has blessed you. Put more time in remembering the good rather than your problems. Ikaw ba'y nag-iisa? O walang boyfriend? O nag-aalala ka baka ikaw ay tumandang, matandang dalaga, matandang binata? Remember the good. I am talented and one of these days, baka pag-awit ko sa music museum, makita ko ang lalaking aking ipinapanalangin. Baka pag ako ay pumunta sa isang misyon o nag-abroad, maaaring makilala ko ang babae na aking ipinapanalangin. God is faithful. Sabihin nga po natin, ang Diyos ay tapat. Kaya paulit-ulit mong isagawa na lagi mong ilalagay sa iyong puso. Pagpapalain ako ng Diyos kahit anong mangyari. Kahit anong panahon, pagpapalain ako ng Panginoon. Kahit ako'y nakaupo sa opisina, pagpapalain ako ng Panginoon. Kahit ako'y nakasakay sa jeep, sa taxi, sa bus, pagpapalain ako ng Panginoon. Because I remember, God can bless me in this place, He can bless me everywhere. God can bless me in Binyan, He can bless me in Green Hills. He can bless me in Green Hills, He can bless me in Metropolis. He can bless me in Las Piñas, in Caloocan. Wherever I go, the Bible says, I am blessed, and what is blessed cannot be cursed. Remember His promise. Psalms chapter 84, verse 11. No good things He withhold to those who walk uprightly. Wala daw pong mabubuting bagay na hindi ibibigay sa atin ng ating Panginoon kung ikaw ay mabubuhay ng matuwid at banal sa Kanyang harapan. Do not ever forget to tell the coming generation that God is all we need. He walked with us through fire, through the floods. He heals our diseases. Never ever forget His works. Kaya kung babalikan po natin yung Habakkuk chapter 3, ito po yung idinadalangin at idinudulog ni Propetang Habakkuk. Sa verse 2, in the midst of the years, O Lord, I have heard the report of you, your work. So ano ang kanyang narinig? Balita tungkol sa ating Panginoon. At hindi lamang yung balita ang kanyang narinig, yung ginawa. Ano ang narinig ni Habakkuk? His report and His work. Kaya kung nabalitaan mo na siya'y nagpapagaling, hindi lamang ito basta balita, ito ay naisagawa. What Habakkuk heard, His report and His work. Yung balita parang hindi ka maniniwala eh. Parang kwentuhan lang ata sa kanto yan, o kiyaw-kiyawan lang. Okay, God heals. Okay, God bless, God restore family. Sa kanila lang yun kasi maaalab sila sa Panginoon. And that is a report. But what he believed is His work and His report and His word. Yung balita at kanyang ginawa. At ano ang kanyang ginawa? Hindi lamang niya basta sinabi, nangyari yung sinabi ng ating Panginoon. O Lord, do I fear? Your work, O Lord, do I fear? In the midst of the years, revive it. In the midst of the years, make it known. Sa kalagitnaan ng taong ito, manumbalik muli ang iyong ginawa nung nakaraan. Today is September 26, 2010. And we have passed by on the midst of the year. Lumagpas na po tayo sa kalagitnaan ng taong ito. But we can command God, Lord, send revival in my life. Bigyan mo ako ng muling karanasan ng iyong kapangyarihan at ng iyong kabutihan. Alam niyo po ba, ang araw ng mga apostol ay hindi pa natatapos. Ang araw ng mga aklat sa gawa ay hindi pa natatapos. The days of the Acts are not over. It started with 120 people. At nung bumagsak ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, everybody speaks in tongues. Si Pedro naglalakad. Dumaan ang kanyang anino at ang marami gumaling. Si Pablo'y nagpunas ng pawis at nung ipinasa niya ang kanyang panyo, marami ang nagsigaling. And these are testimonies. These are records of how God great is. How great God is. And we are still living on that day in the new covenant. In the New Testament, that Jesus is the healer, Jesus is the great provider, and Jesus Christ is all that we need. Si Jesus ang ating kailangan at si Jesus ay kikilos
if you only believe. Never forget His works. Huwag mong kalilimutan ang Kanyang mga ginawa, ang Kanyang kautusan, ang Kanyang itinuro, at ang mga batas na inilagay niya sa ating mga puso. Sa Psalms chapter 78, verse 1 to 7. Let's go quick. Ang kalaban po ng bawat mananampalataya ay ang pagiging malilimutin. Mas nakatingin kayo sa problema, mas nakatingin kayo kung gaano kalayo ang church kaysa sa biyaya na pwedeng gawin sa inyo ng ating Panginoon. Mas nakatingin kayo sa inyong overtime kaysa sa panahon na dumalo ng revival o ng Wednesday fellowship. Mas nakatingin kayo sa papakainin ninyong mga anak at ipagsasaing kaysa sa gagawin ng ating Panginoon sa inyong mga buhay. Never ever forget what you have prayed unto the Lord. He will return it double. Kung ano yung ipagpalit mo para sa Panginoon, ibabalik niya ito ng higit sa iyong kayang inaasahan. Kaya sabi ng mga awit, sa Psalms chapter 78, verse 1 to 7, let's go quick. Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark saying from the old. Sa verse 3, things that we have heard and known that our fathers have told us. Ang lahat ng ating mga narinig, natutunan at nalaman, at mga sinabi ng ating mga magulang. Sa verse 4, we will not hide them from their children, but tell the coming generation. So yung kabutihan pala na ating nararanasan ay kailangan ninyong ipamalita sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan. Tell the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. So our responsibility as a believer, as a parent, as a relative, kailangan nating ipagsabi at laging alalahanin kung paano ka pinagpapala ng Diyos. Alam mo kung ba't may malaki akong bahay? Dahil ito sa kabutihan ng ating Panginoon. Alam mo kahit mahirap ang buhay, hindi ko nararanasan ang kahirapan ng ating Panginoon na buhay sa ngayon. Kasi alam ko na tapat ang ating Panginoon. Alam mo kahit ako ay single parent, natutustusan ko ang pangailangan ng aking mga anak. Pag hiningan ako ng iPad, nabibigyan ko siya ng internet card. Doon ka na lang mag-internet. Wala man akong pambili ng iPad, pero nabibigyan ko siya ng pera para makabili ng internet card o kaya ay 20 pesos para mag-internet sa computer shop. There are greater things that we need to appreciate that still God is doing something good into our lives. Amen. Hindi ko man siya maibili ng kotse, bibigyan ko naman siyang pantaksi. Hindi ko man siya mapakain sa Jollibee, pero lagi siyang may sinigang na manok pag siya'y umuwi. And that is good thing. That is a blessing. Hindi ko man siya mabigyan ng bahay, pero pag umuwi sila sa aming bahay, special at service ang bedsheet na kanilang hinihigaan. There is always good things that we need to see. At ang sabi po dito, ipagsabi. Di po ba? God has been faithful to my parents, and now I'm receiving a lot of favor, respect, honor, and blessing after blessing. Financial, monetary, and dignity, yan ang binibigay sa akin ng ating Panginoon. Because that is a sign that glorious things has been declared into my life. Yung mga ginawa ng Diyos na mabubuti at magaganda ay naipagsabi o sinabi sa aking buhay at naiproklama lahat at naipalala